Hello, and what's up mga kabakes? So, ayan, another day. And of course, I made another cake tutorial for you. So, ayan, kamusta naman kayo mga kabakes? So, for today's video, ay gagawa of course tayo ng panibagong cake design na kayang-kayang gawin kahit nasa bahay lang basta't meron kayong gamit. So, ayan, ito po ay for anniversary and ang cake base nito is chocolate moist cake. So, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel and hindi ka pa nakakapag-subscribe, click the subscribe below and the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So, for today's video, ayun nga, sabi ko nga kanina is anniversary cake yung ating gagawin. So, parang medyo ako sa pag-voice over since medyo matagal din ako natenga sa vlog ng cake. So, ayan, syempre, nag-crumb coat lang tayo nitong ating cake para kapag nag-final frosting, hindi na tayo, walang sumasama na crumb ng cake doon sa ating icing. So, kapag kinag-crumb coat ko po siya is nilalagay ko siya sa refrigerator for about 5 to 10 minutes. And, of course, meron itong dowel sa loob. So, ang nito is para siyang, ayan, plain white, tapos magde-design lang tayo ng ganito, yung fault line effect, ganyan, kineme. Tapos, yung design niya is meron niyang mga balls na ilalagay, and simple lang siya, pero ang ganda niya pagkatapos. Although, nakulangan ako ng yung butterfly gold ba. So, ayun, fan na, gold fan. Kasi isang piraso na, yun na lang. Tapos, parang nag-alternate na lang ako ng butterfly na gold para mas maganda siyang tingnan. So, ayan yung unang fault line is medyo dark, lang siya, light black, or kumbaga aanhin natin siya is medyo gray or gray na siyang tingnan. And then, dito sa second fault line is color black na siya. And then, maglalagay lang tayo ng gold doon sa gilid niya para mas maganda siyang tignan. And of course, syempre, kinakailangan natin linisin ng ating cake board using the tissue para hindi naman siya hindi siya maduming tignan kapag nasa table na siya. So, ayan, sorry since gusto ko pong humingi ng pasensya dahil napakatagal ko talagang hindi nakakapag-upload. Although, ngayon naman is medyo 1 month akong nakatenga dito sa bahay since ang OJT ko pa po is on February pa. And yes, 4th year na po ako and malapit na po akong mag-graduate. And hopefully, mas marami pa po ang blessings and opportunities ang dumating sa atin and sa akin para one day is makapagawa ako ng cake shop since ang dami talaga nag-request din sa amin. So, ayan. Sabi ko na lang po nga ay aga-isipan ko muna. So, ayan. Magsusulat lang tayo ng dedication dito sa board since sabi naman sa atin ni customer is isulat na lang sa board. So, ayan nga mga bakes, gano'n na yung aking agawin. Ayan, naglagay ako ng gold na, anong tawag tanga nito? Gold dust na hinaluan ko siya ng, ang tangang tawag dun? Yung alak ba? Yung lambanog. So, pwede pa naman kayong gumamit ng ibang alak, like gin, ganun. Kasi dati ganun yung ginagamit ko. And since matapang rin naman yung lambanog, ayun na lang ang aking binili at sasayang lang yung gin. At kapag, syempre, duro ang tira, di na inom ng aking tatayin. So, ayan, bumili ako ng gold dust. So, medyo pricey itong gold dust na ito. Umabot siya ng 200 plus and super liit nito. Parang 50 grams ata. Ewan ko kung ilan ang grams nung nun. Pero, sobrang ganda naman. Unlike nung nabibili ko na tig-100 na marami nga na, ayan, nung pangit naman. So, are talaga. Pero, maganda talaga yung parang premium quality ata yung shop nun. Is sobrang ganda rin noong gold dust dun. So, talagang medyo pricey nga lang. Pero since para sa kaganda ng ating cake, ayan, okay lang na kahit pricey since konti lang rin naman yung ating nagagamit. Tapos, ayan, yung cake balls is color black and color gold. So, maigi na lang nga ni at umabot yung aking black na cake balls from Laguna pa siya. Syempre, ito Marinduque. So, kailangan pang i-ship siya. Kumbaga, dumaan siya ng
before dumating dito. So, after 3 days, ayun, dumating naman siya kaagad. Since from Laguna lang naman siya. Napakaganda talaga ng cake na ito para sa akin. Kahit baga regular size lang siya, ay napakaganda pa rin nung kinalabasan. Simple lang siya pero sobrang elegant niyang tingnan. So, ayan, thank you so much kay Ate Ruby Ann kasi palagi siyang nag-order ng cake ay sa akin. Kaya naiisipan ko, parang hindi ko siya kayang iwan yung aking pag-cake since ang dami na rin kong customer and nasanay na silang dito pero sa akin na order. Kaya, ayun, parang hindi ko siya kayang iwan after graduate. Kaya, decision ko siguro is dito na lang muna. Since mahirap rin naman ang buhay sa kabila. So, ayan, maglalagay naman tayo ng cake balls dito sa Gedley. And kung matatanungin nyo ako, ay ako po ay taga Marinduque, kaya ako gana rin magsalita. So, ayan, syempre para hindi naman gawin ka-arte. So, ayan, ipag-alternate nga lang natin itong mga cake balls. And meron, yung aking customer is nag-send talaga na design na gagayahin. And, ayun, madali lang naman. And talagang, parang may ibang details lang na hindi ko na siya naisama since wala akong gaon. So, very basic, very easy. So, ganun lang po magawa ng fault line cake design para sa mga baguhan pa lang na bakers. So, ito po yung way ko para gumawa ng fault design dito sa ating cake. So, ayan guys, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel nga, don't forget to like, subscribe, and share my videos para mas marami pang cakes ang inyong mapanood. So, ito na po yung ating cake order from Manlibunan by Ate Ruby Ann. So, happy 50th wedding anniversary po, and thank you so much po sa pag-order nitong ating cake. As usual, and of course, thank you so much sa aking mga viewers sa panonood nitong ating vlog. See you on my next vlog!